So bago ang lahat, official lang pumirma si DeAndre Ayton ng 2 kontrata sa Los Angeles Lakers. Kinumpirma ng kanyang agent after din siyang i-buyout ng Portland. Kaya pala mahimbing ang tulog ni Pelinka noong mga nakaraan. Dahil mukhang alam niyang mapupunta sa kanila si DeAndre, ang most dominant player sa tato. Buti saktong gising din ni Pelinka at naabutan niya pa bago pumunta si Ayton ng Indiana. Yun kasi ang team na kinukonsider niyang puntahan dahil wala nang Miles Turner dun. Pati yung Suns nagkaroon din ng interest na ibalik siya sa lineup. So nakatipid ang Lakers sa isang sentro dahil nasa $8 million per year ang makukuha ni Ayton sa loob ng 2 taon. Walang naibawa sa kanilang mga asset dahil alam ng mga teams na gusto ng Lakers ng isang sentro at malaki pa ang magiging kapalit nun. Bayad pa si Ayton sa kanyang $25 million na buyout ng Blazers at sakto sa pagdating ng December, eligible na rin para i-trade siya ng Los Angeles. Wag lang magiging Christian Wood 2.0 ang kakalabasan niya. So hindi naman malaking gamble yung ginawa ng Lakers dahil hindi naman sila nagbayad ng malaki na base naman sa The Athletics yung Portland at Suns sinabing hindi worth it na ilagay si Ayton sa lineup dahil sa attitude na. So ito yung sample dun. Dahil dati kinikriticize siya ng mga writer at analyst na sinabi ni Ayton na wala na siyang dapat patunayan dahil siya ang number 1 overall pick dati. Yun lang ang basihan niya. Pangalawa, kaya niya ipinatato yung dominator sa likod niya. Pakiramdam niya kasi siya yung most dominant player. Kaya hindi ako makamove on sa tattoo niya eh. Ang problema pa ni Ayton, baka lalo siyang maparaning kapag kinumpara na siya ng mga writer at analyst sa mga dominant player talaga sa history ng Lakers. Dahil posible nilang gawin yun. Kahit nakuha na ng Lakers si Ayton, kailangan pa nila ng 1 or 2 big man na isasama kay Luka. Dahil ang gusto talaga ng LA makuha si Walker Kessler. Prior sa signing ni Ayton, nakikipag-usap pa rin ng LA sa Jazz. Ang hinihingi sa Lakers, 2 first round pick para ibigay nila si Kessler sa LA. Kung starting unit at minutes sa pagitan ni Dominaton at ni Kessler, mas pipiliin ko na si Walker Kessler. Dahil hindi ata rin basketball ang binubuo ni Pelinka, boy band. Luka, Dalton, Larabia at Austin Reeves. Isa na lang, kumpleto na yung snow time. Based pa sa mga write-ups, kung gustong makuha ng Lakers si Walker Kessler, ang makakatulong sa kanila Thunder para hindi magpakawala ng maraming draft picks. 2 kasi marami na yon. Dahil ang OKC may problema din sa kanilang lineup kung sino ang i-retain. Dalang ino-offer ng LA isang first rounder para dito kay Walker Kessler papuntang Utah Jazz. Ang Thunder naman meron kasing 15 players sa kanilang roster at kailangan nilang magbitaw para makakuha ng panibagong player na mukhang hindi naman nila gagawin yun. Ang pwede kasing gawin pa ng Thunder makipag-swap ng draft pick sa LA or sa Jazz para lang mapunan yung isang draft pick. Si Bradley Beal naman gustong i-buyout na ng Suns. Ang problema, malaki ang problema kay Beal. Na lahat naman ng problema may solusyon. Kung walang solusyon, wag nang problemahin. Dahil ang report, gusto ng Suns na i-buyout ang kontrata ni Beal dahil ayaw magpa-trade. Kahit gustuhin ni Beal na magpa-trade, wala namang team na basta-basta kukuha sa contract niya. Sa report din na yon, hindi pwedeng gawin ng Suns na i-buyout tapos i-stretch ang kontrata niya. Meron pa si Beal na $110 million na hindi pwedeng hatiin sa loob ng 5 taon or higit pa. Kailangan kaliwaan ng Suns at kampo ni Beal. Nasa 3 million na lang ang dead cap ng Suns. Doon papasok kasi kung i-stretch ang kontrata ni Beal after i-waive or i-buyout. Nag-implement kasi ng bagong rule regarding doon. Limitado na. In-implement ang rule na yon nung matrade si Beal sa Suns noong 2023. Isa pa doon, kung iba-buyout din ang Suns at magbabayad sila ng malaking kontrata kay Beal, nakaabang naman ang Clippers at Bucks sa kanya para i-sign. Nag-iintay lang yung 2 teams para dito kay Beal. Pero mas okay na rin kasing palaruin ng Suns until next year kesa ikaw na ang gumastos, iba pa ang nakinabang.